Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit tuwing tayo nagdadasal ay madalas nating sinasabi at naririnig ang salitang Hallelujah? Ang ibig sabihin ng Hallel in Hebrew ay praise. At ang word na ya ay ang shortened version ng pangalan ng ating Ama sa Langit na ang ibig sabihin sa English is I am. Sa makatuwid, ang salitang Hallelujah ay may ibig sabihin sa English na praise to Yah or praise to the I am. Alam nyo ba na may mga verses sa Bible, particular sa New King James Version, na binabanggit ang tunay na pangalan ng ating Creator? At ito'y mababasa sa Psalms chapter 68 verse 4 at nakasaad dito na tayo ay umawit at papurihan ang pangalan ng Diyos na nakasakay sa ulap. Tayo ay magalak sa harap ng kanyang pangalan na Yah. Ang pangalang Yah ay shortcut ng pangalan ng ating Ama sa Langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. At may mga ilang verses pa na binabanggit ulit ang kanyang pangalan at ito ay mababasa sa Isaiah chapter 12 verse 2 at sa Isaiah chapter 26 verse 4. Nalalaman nyo ba na halos 7,000 times na inalis ang tunay na pangalan ng ating Ama sa Bible at pinalitan ito ng titulong Lord sa kadahilanang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 7 na huwag natin babanggitin ang pangalan ng ating Ama sa Langit sa walang kabuluhan dahil hindi aariing walang kasalanan ang bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. At ganito naman ang mababasa natin sa English version. You shall not take the name of the Most High in vain. Ano nga ba ang ibig sabihin ng vain? Na sa original Hebrew word ay shab, na ang meaning sa English ay empty, nothing, worthless, or no to good purpose. Dahil sa desisyon na ito ng mga namumuno noon na mga eskriba ay tuluyan ng inalis at nakalimutan natin ang tunay na pangalan ng ating Ama. At ito'y napalitan ng titulong Lord. Kung kaya sa tuwing mababasa natin sa Bible ang salitang Lord, ito ay kumakatawan sa kanyang tunay na pangalan na halos 7,000 times na sadyang inalis para di umano huwag magkasala ang mga tao sa paggamit ng kanyang tunay na pangalan. Ngunit ito ay direct violation sa third commandment. Dahil nakasulat dito ay huwag nating gamitin sa walang kabuluhan o walang kwentang bagay o usapin ang kanyang tunay na pangalan. Subalit, ang ginawa ng tao ay tuluyang kinalimutan at pinalitan ang kanyang tunay na pangalan. At naging karaniwang katawagan natin sa kanya sa panahon natin ngayon ay Lord or God, na isang titulo at hindi pangalan. At ito'y taliwas sa sinasabi sa Isaiah chapter 52 verse 6. Kaya makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita, narito'y ako nga. Sa mga nagsasabi na hindi mahalaga ang kanyang tunay na pangalan, pag-isipan nyo itong mabuti dahil mismong ang Biblia ay pinapatunayan na napakahalaga ng kanyang tunay na pangalan. At kung ikaw ay kanyang anak, kailangan mong makilala ang kanyang tunay na pangalan. Hindi pa huli ang lahat at nasa atin ang lahat ng oras para ito ay pag-aralan, alamin, at hanapin ang kanyang tunay at nag-iisang pangalan. Paano natin masasabi na nakikilala natin ang ating Ama at meron tayong relationship sa Kanya kung mismong ang kanyang tunay na pangalan ay hindi natin alam at tinatawag lang natin siya sa titulong Lord or God? Alam nyo ba na ang Lord or God ay hindi niya titulo at kahit kailan ay hindi niya naging titulo? At nagbigay ng propesiya tungkol dito si Propeta Jeremiah na aalisin at kalilimutan ng mga tao ang tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya. At ito ay mababasa sa Jeremiah chapter 23
verse 25 to 27. Narinig ko ang mga sinasabi ng mga propetang nanghuhula ng mga kasinungalingan sa aking pangalan. Nanaginip ako, hanggang kailan mananatili ito sa mga puso ng mga propeta na nanghuhula ng kasinungalingan. Tunay nga, sila ay mga propeta ng panlilinlang ng sariling puso na nag-aakalang magpalimot sa aking bayan ng aking pangalan sa pamamagitan ng kanilang panaginip na sinasaysay ng bawat isa sa kanila sa kaniyang kapwa gaya ng kanilang magulang na nakalimutan ng aking pangalan dahil kay Baal. Si Baal ay kilala bilang isang Diyos ng pagkamalabong, ulan at ng mga bagyo, na sinasamba ng mga tao ng panahon ng pamumuno ni King Ahab at ng kanyang asawang si Jezebel. Noong 874 to 853 BCE. Ito din ang panahon kung kailan nabuhay si Propeta Elijah. Aware ba kayo na ang ibig sabihin ng Baal in Hebrew ay Lord, Owner, or Husband? Maging ang James Strong Concordance na isang Bible dictionary na karaniwang ginagamit ng mga biblical scholar ay pinapatunayan na ang titulong Lord ay pag-aari ni Baal. At ito ang tinutukoy ni Propeta Jeremiah sa kanyang propesiya na magpapalimot sa kanyang bayan sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga false prophets at ng kanilang pangitain sa kanilang panaginip. At sinadya nilang palitan ang tunay na pangalan ng Ama ng titulo ni Baal na Lord, na sa ating panahon ay nagkatotoo na nga. At ito na nga ang karaniwang tawag natin sa kanya ngayon at nakalimutan na natin ang kanyang tunay na pangalan. Ni hindi nga natin ito alam basahin at bigkasin dahil iniligaw tayo ng mga bulaang mangangaral. Halos lahat sa atin ay hindi alam na maging sa preface ng Biblia ay inaamin dito na ang paggamit ng Lord or God bilang kapalit ng tunay na pangalan ng ating Creator ay to maintain their tradition. Maging ang pangalan, birthday, at physical na anyo ng ating Misaya ay kanilang pinalitan. Para sa impormasyon ng karamihan, sa original Paleo o Abrit Hebrew alphabet ay walang letter J, E, O, I, V, W, at F. Kaya paanong magiging Jesus ang pangalan ng ating Misaya kung 500 years pa lamang nag-i-exist ang letter J? Ang kaarawan naman niya ay hindi December 25 dahil sa ganitong panahon, ang Bethlehem sa Israel ay tag-niebe at ito'y hindi tugma sa nakasulat sa Biblia. Ang kanya namang physical na anyo, kung sasaliksikin natin sa Biblia, siya ay inilalarawan bilang isang maitim na tao na may maputing buhok na parang sa tupa, may kulay na balat na parang tanso, at ito ay hindi tugma sa Misaya na kanilang inilalarawan. Ito ay lantarang panluloko sa sangkatauhan, ngunit sa kasamaang palad ay marami pa ring nalilinlang. Ang nakakagulat sa kontrobersyal na larawan na ito ay kahawig ng nasabing larawang ito ay anak ng isang pope na si Pope Alexander VI, na-elect na isang pope noong 1492. At ang kanyang pangalan ay Caesar Borgia na nabuhay noong 1475 to 1507. At naipinta naman ni Leonardo da Vinci ang larawan na ito between 1495 to 1510. Itong mga verse na babasahin ko ay ang mga halimbawa na kung gaano kahalaga ang tunay na pangalan ng ating Ama. Ayon sa Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. I am the Lord, and that is my name. Parang may mali. At ito naman ang sinasabi sa Jeremiah chapter 16 verse 21. Therefore,
Behold, I will these ones cause to them to know my hand and my might, and they shall know that my name is the Lord. My name is the Lord? Uulitin ko, ang Lord or Panginoon ay isang titulo at hindi pangalan. At hindi din ito titulo ng ating Ama sa Langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ay isang titulo ng isang Diyos-Diyosan na si Baal, na sinasamba ng mga tao noon, particular ang mga Canaanites at ng ibang mga Israelites. At kanilang itinuturing na karibal daw di umano ng ating Amang may likha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay sa mundo. Ayon sa Exodus chapter 23 verse 13, at lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang bathala o marinig man lang sa inyong bibig. Napakalinaw sa verse na ito na pinag-iingat tayo na huwag magbanggit ng ibang pangalan ng bathala o marinig man lang sa ating bibig. Subalit, ito ang eksaktong nangyayari sa ating panahon ngayon. Tinatawag natin ang ating Ama sa pangalan ni Baal na Lord. At ito din ang pangalan na karamihang tinatawag natin tuwing tayo nagdadasal, nagpapasalamat, humihiling, nagsisisi, at marami pang iba. Ang nakakalungkot dito, walang kamalay-malay ang karamihan na ito ay paglalapastangan sa kautusan ng ating Ama. Ito ay malinaw na panlilinlang ni Satanas sa sangkatauhan. Mga kababayan, gumising na po tayo sa kasinungalingan na itinuro nila sa atin upang tayo ay ma-brainwash at madali nilang makontrol ang ating kaisipan. Nababatid ko na marami na naman magsasabi na paano naman ang mga hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa, o hindi marunong sumulat kung ganito ang magiging batayan natin. Mga kasama, kaya po tayo nandirito at nag-aaral ng salita niya na nakasulat sa Biblia, at tayong mga nakakaintindi sa tamang aral ay magiging guide sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Biblia. Obligasyon natin ang ating kapwa na alalayan at tulungan maunawaan kung ano ang tamang nakasulat sa Biblia. Subalit, dapat nating siguraduhin na tama at nasa Biblia ang ating mga ibabahagi